ating pinakamagandang Vice Mayor. Sorry po. Maraming pangarap para sa kababayan ng Maynila at siya ang ating direktor ng kababayan ng Maynila. Wala pong iba kundi si Vice Mayor G. Atienza. Kamusta kayo dyan? Lalo na sa likod! Stretch, stretch! Ising pa kayo! Kayo naman dito! Kamusta po kayo? Masaya po akong makita kayo ngayon. Alam ko, bago kami nagsidatingan dito, nag-seminar na kayo para malaman anong mga mangyayari sa 22 days. Tama ba? 22, 23 days. 22 days from now, mag-uumpisa na ang laban natin. Kaya alam ko naman lahat kayo battle ready at battle tested dahil alam ko kayo ang mga sundalo ng aking ama nung siya ay nag-uumpisa dito sa Maynila. Tinitingnan ko kayong lahat. Alam nyo, bata pa lang ako, marami sa inyo, ako na ang kasama nyo nag-house to house dito sa District 2. At paggabi, nagko-concert sa bawat distrito, sa caucus, taga-kanta at taga-salita ng aking ama. Ang bilis ng panahon, no? Bata lang ako napataba noon. Ngayon, malaki na ako at may 3 na akong anak at asawa. Ang bilis ng panahon. Pero sa totoo lang, alam ko nakilala niyo ako na kung anong ginagawa natin ngayon, yun din ang ginagawa ko nung bata pa ako. Pero kaya ako kayo, talagang sabi ko, gusto ko ma-heart to heart talk kayo. Kasi alam ko namang narinig niyo na ang speech ko doon sa Ninoy Aquino. Nandun kayo, di po ba? Pero dahil kayo ang aking mga kababaihan ng Maynila, gusto ko mas makilala nyo ako at gusto ko makilala nyo ang lahat ng mga sinusuportahan namin kandidato mula sa Yormes Choice. Alam nyo, bata pa lang ako, alam ko ako na ang hinulma ng aking ama para ipagpatuloy ang mga nasimulan niya dito sa Maynila. Ako lang sa 6 na magkakapatid ang nakapagtapos ng Political Science major in Governance. Maari akong pumasok sa mundo ng politika dahil palaging sinasabi ng aking ama na pumasok na ako at tumakbo. Ngunit itinaglaban ko ang sabi ko, sabi mo sa akin nung bata ako, maging isang misyonaryo ako, tumulong diretso sa tao. Kaya nabuhay po ako nang hindi nyo nalalaman sa maraming mga proyekto at programa ng aking ama, naroon ako sa likuran niya. Ngunit hindi lumabas ang pangalan ko dahil para sa akin gusto kong maging isang misyonaryo. Nung siya ay naging buhay party list representative, marami kayong natanggap, food box, gamot, vitamina, galing po sa akin yun. Pero hindi ko yun ginamit para makilala niyo ako. Ginamit ko yun para mga tulong diretso sa tao. Nung ako ay naging isang broadcast journalist sa telebisyon, doon nabuksan ang aking puso na mukhang kailangan ko ng tumayo at kailangan ko na kayong ipaglaban. Kukwento ko lang ng mabilisan. Nakikita niyo ba ako dyan? Kasi parang hindi. Yan, huwag natin silang takpan dahil hindi ko sila makita. Ayan. Nung ako ay broadcast journalist, 7 years ako nagtrabaho sa telebisyon. At nung ako'y binibigyan ng mga programa, isang programa lang ang klaseng gusto ko, sabi ko. Gusto kong tumulong diretso sa tao. Kaya pinaikot ako sa Pilipinas. Pumunta ako sa bulubunduking lugar na kaputi. Paglabas ko, itim na pati ang ilong ko. Pero dahil talagang nagnais ako na makilala, malaman ano ba ang problema ng mga tao para talagang tuluyang matulungan natin sila ng totoo. At alam nyo, nakita ko, sa mga nakilala kong tao na mga feature ko, isa pong tao ang nagbukas ng puso ko na kailangan ko ng lumaban ngayon. Ang pangalan po niya ay si Nanay Emelita. Hindi ko to shinare sa inyo dun sa Ninoy dahil personal po sa akin to. Pero dahil alam ko, dapat kilala nyo rin ang mga kandidatong binibenta nyo sa inyong mga barangay, kailangan ikwento ko sa inyo ito. Nakilala ko si Nanay Emelita. Siya po ay 80 years old, may sakit. At sa programa ko, kailangan ko siyang dala ng wheelchair at pagkain. Pero ang kailangan kong gawin, kunin ang kwento niya para malaman ng gobyerno dahil sa aking programa. At alam niyo si Nanay Emelita, nabuhay siya. Ang bahay lang niya, 4 na silyang pinagdikit-dikit. Kasama doon sa ilalim puro daga. Wala siyang pamilya. At ang tanging paraan niya para kumain, nagmamalimos. Alam niyo, sabi niya sa akin, ngayon lang ako nakakilala ng anghel buong buhay ko.
Natakot ako. Dahil sabi ko, may anghel dito? Ang sabi niya, ikaw ang anghel ko. Sabi ko, bakit po ako? Sabi ko, nagtatrabaho lang ako. Ang sabi niya, dahil buong buhay ko, walang kabutihang nagbigay sa akin ng kahit na ano. Malapit na akong mamatay, Chi, sabi niya. Pero alam mo, para akong naging isang daga lamang na dumaan dito sa mundo. Hindi ko po kinaya. Dahil ang sabi ng Panginoon, mahal niya tayo. Tama po ba? Ang sabi ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. Tama po ba? Ngunit nung nakilala ko si Nanay Emelita, nagalit ako sa gobyerno. Dahil alam ko, dapat si Nanay Emelita, humahaba ang buhay niya kung talagang inaalagaan siya at minamahal siya ng gobyerno. Ngunit dahil sa kapabayaan ng ibang mga tao sa gobyerno, marami tayong Nanay Emelita na namamatay lang dito at akala nila tila naging tagalang sila dito sa mundo. Itong laban na to, para to kay Nanay Emelita. Na maalam na si Nanay Emelita, nung ilang buwan lang, akala niya, pasensya na dahil talagang hindi ko kaya. Akala niya namatay siya dito sa mundo na parang daga lang. Akala niya. Ang hindi niya alam, binuhay niya ang puso ni Chi Atienza para ipaglaban ang mga Nanay Emelita na narito sa Maynila. Ang pangarap ko sa buhay nung ako'y bata, maging misyonaryo. Pero ang hindi ko akalain, yun pala ay aking proseso. Dahil pagkatapos ko mag-aral ng political science major in governance, ang inisip ko, masaya na akong maging journalist. Dahil masaya na ako na isigaw ang boses ninyo para marinig ng gobyerno. Ngunit nung binigay sa akin ni Yorme ang pagkakataon para kayo ay maipaglaban at nung nakilala ko si Nanay Emelita, ang sinabi ko, dadaan ako dito sa mundo at sisiguraduhin ko na ang aking mga lolo at lola ay hindi mamamatay na parang tila sila ay daga dahil kayo ay mahal ng Panginoon at dapat maramdaman nyo na mahal kayo ng Panginoon. Tinanong sa akin ni Yorme, nung ako'y nagdesisyon na sumuporta sa kanya, kung ano ang gusto ko. Maari daw akong humingi ng isang bagay. At sinabi niya sa akin, ang plano namin, ibalik ang minimum basic needs dito sa Maynila. At alam ko, naramdaman at nakita niyo yun nung siya ay alkalde. Housing, nakita niyo ang mga pabahay na nag-usbungan nung siya ay alkalde habang may pandemya. Naalala niyo? Nakita niyo? Mga paaralan na gumanda at naging mas maayos para sa ating mga anak. Nakita niyo? Healthcare. Mga gamot, vitamina, bakuna na siksik, liglig sa mga health centers at mga ospital. Nakita nyo? Naramdaman nyo? Ang ambag ko po dito ay livelihood. Bakit livelihood? Dahil mayabang ako. Dahil alam ko bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, 40 years, alam nyo yan, sinusulong natin ang livelihood training sa bawat barangay at bawat sulok dito sa Maynila. At yan ang gusto kong ibalik balang araw kasama ni Yorme. At kayo ang aking magiging kamay at puso sa inyong mga barangay. Hindi po ako lumalaban dito para matawag nyo akong Vice Mayor. Ayan, pinakita tuloy si Nanay Emelita, kaso natapos na yung kwento. Yan po si Nanay Emelita, nakuhay pa siya. Yan, si Nanay, kaso wala na po siya. Alam nyo, kahit huwag nyo na akong tawagin din si Alcalde balang araw, dahil wala po akong pakialam talaga sa titulo. Naging anak ako ng Alcalde, naging anak ako ng PC Alcalde, naging anak ako ng congressman. Ang hinahabol ko dito, legasiya nating lahat. Hindi legasiya ko, kundi legasiya ng bawat kababaihan na narito ngayon. Kayo ang mga kasama ng aking ina nung ito'y nag-uumpisa. Kayo ang nakakita sa bawat buhay na nabago at bumuti nung sila ay natutong tumayo sa kanilang mga paa. Ngayon hinihingi ko, bilang inyong direktora, tulungan niyo kung ibalik natin ng buong buo ang lahat ng binigay ng magulang ko na suporta sa inyo pagdating sa livelihood. Ngunit
ang gusto kong mangyari, kung dati nung panahon ng aking ama, kababaihan ng Maynila lamang ang tinuruan, gusto ko ngayon, kayo lang ang aking magiging kamay. Pero ibababa na natin sa inyong mga barangay at komunidad ang nakita niyong mabuting ginawa ng aking ama. Para sa ganon, kayo mismo ang magpapaliwanag sa inyong mga barangay. At naniniwala ako, pag nagusbungan ang mga maliliit na negosyo at lumabas ang mga magagaling na mga Manilenyo, bubuti ang buhay ninyong lahat. Narito ako at alam ko, hindi ako natatakot dahil nandyan kayo. Kayo po ang aking mga pamilya. Kayo ang nakakita sa aking paglaki. Kayo rin ang nakakita ng lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa ng aking ama dito sa Maynila. Mulat ako nung siya ay naging alkalde, vice-alkalde, congressman. Nakita ko ang mga magagandang nagawa niya noon at nakita ko rin ang mga bagay na pwede pang mas pinaganda. Makakaasa kayo, si Chi Atienza po ay magiging Lito Atienza 2.0 balang araw at kayo ang ating magiging sundalo. Pero hindi po natin magagawa yan mag-isa. Hindi ko po ito magagawa mag-isa. Ang plano natin na pagandahin ang pagbibigay ng minimum basic needs at social services, pati livelihood, magagawa natin kung kasama ko ang mga konsehal ko na nasa likuran ko. Kaya ako'y nakikiusap bilang inyong direktora. Alam ko isa-isa kanina nakilala nyo na sila. Kaya talagang inimbitahan kong makilala nyo. Dahil gusto ko alam nyo paano sila ibenta sa inyong mga barangay. Pero ako personal, nakikiusap. Mandato to ng bawat kababaihan ng Maynila na nandito ngayon. Kailangan nyo pong mag-straight sa lahat ng mga konsehal namin. Dahil kailangan maging madali ang buhay ko bilang vice-alkalde na meron akong makakampi sa konseho. Huwag na kayong mag-isip at isipin nyo lang ang buong line-up ng Your Best Choice. Pwede ba yun? At dito ako natutuwa dahil ang congressman natin dito na si Congressman Carlo Lopez, pareho kami ng puso. Minsan hindi nyo alam, nagchichismisan kami sa likod at nagpaplano kami kung paano gumawa ng mas maraming livelihood program dito sa inyong distrito. Kaya habang tayo ay gumagawa ng mga livelihood training sa bawat barangay, si Congressman Carlo Lopez ang tutulong sa atin para magkaroon ng mas magandang mga oportunidad para kayo ay magkaroon ng mga livelihood at employment dito sa inyong distrito. Hindi kayo pwedeng maging kababaihan ng Maynila kung hindi kayo solid Your Best Choice. Alam nyo naman yun, di po ba? Dahil alam ko magsasucceed lang ang plano natin ng livelihood kung lahat ng mga kasama namin, lalo na si Yorme Isko Moreno Domagoso, kailangan buong line-up ma-9-0 nyo. Kaya nyo ba yun? Kaya! At pag nangyari yun, gusto ko, maalala nyo ang mga magagandang ala-ala ng panahon ng aking ama ay alkalde ng Maynila. At nandito ako para ipagpatuloy yun. Dahil alam ko kung paano niya binuhay muli ang buhay ng bawat kababaihan. At makakaasa kayo, dahil lahat kayo halos dito naaalala ko, na nag-wild sa stage habang ako'y kumakanta sa mga kokos. Pati love life ko, alam ko, minsan alam niyo na rin. Alam ko, itong pagkapanalo natin balang araw, pagkapanalo ng bawat isang kababaihan ng Maynila dito ngayon. Pero mas maganda na ngayon dahil hindi lang kababaihan ng Maynila ang nakikipaglaban para sa Your Best Choice, kundi kaagapay at kabaka. Kaya makakaasa ba ako sa inyong lahat na buong line-up ng Your Best Choice, bibit-bitin nyo at ipaglalaban nyo sa lahat ng kampanyang gagawin natin? Yes! Kaya masayang-masaya na ang puso ko. Pero para lang, pamilya ko naman kayo, so pwede ko namang i-share ito. Nag-umpisa ako dito, ang inisip ko, susuporta lang ako kay Yorme, dahil naniniwala ako sa kanya. Pero para lang sa kalaman ninyo, maganda na po ang numero natin. Pero kailangan mas pagandahin pa natin, dahil kailangan siguraduhin natin na mapanalo natin ang buong Yorme's Choice balang araw. Kaya ba? Kaya!
sabi ko talaga kay Ate Christy, gusto ko i-orient nyo sila para alam nyo anong gagawin natin pag-umpisa ng kampanya. Alam ko, bawat isang tao dito may bitbit na 10 hanggang 20 o minsan buong barangay pa. Dahil alam ko gaano kayo katindi magmarites. Tama ba ako? Kaya asa kami na pagdating namin sa kampanya, mga mukha nyo na nakikita namin, nandun kayo kasama ng mga kababaihan ng Maynila members ninyo. Nakuha nyo na ba mga ID nyo? Yes! Social libo ba? Kahit kailan hindi kayo nabigyan ng ganyang ID ng aking nanay. Pero marami pa tayong gagawin ng mga proyekto at programa balang araw. Kaya kailangan tulungan nyo kami manalo. Dahil pag nanalo kami, kayo mismo ang mga nanalo. Dahil bababa ako personally sa inyong mga barangay, sa rollout ng mga livelihood training natin. Ibabalik natin ang values formation na alam kong pinahal nyo nun. Pati mga praise and worship nyo, naaalala nyo yun? Panahon ng aking ina, nagpe-prayer meeting kayo. Ibabalik natin ang values dito sa lungsod ng Maynila. At i-roll out din natin ang livelihood training para sa iba't ibang mga sektor ng lipunan, kasama lalo na ang mga lolo at lola ko. Okay ba yun? Yes! Papalakasin pa natin ang puwersa ng kababaihan ng Maynila para makatulong tayo diretso sa tao. Hindi ko nakahabaan to dahil unang-una, alam ko kanina pa kayo nandito. Pero, isa kasing bagay na gusto kong alam ninyo, itong pagkikita natin, hindi to ang una at ang huli. In fact, ito ang umpisa ng malalim na relasyon natin. Dahil pag nanalo tayo, kami mismo bababa sa mga barangay nyo para siguraduhin na ma-roll out na maayos ang mga proyekto, programa ng livelihood natin. Bibigyan ko kayo ng oportunidad na makausap ang mga kandidato namin. Pwede kayo magtanong ng kahit na ano kay Congressman Carlo Lopez o sa mga konsihala narito. Kasi gusto ko alam nyo na sa Yormes Choice na lalapitan nyo at nakakausap nyo. Dahil si Chi Atienza, alam nyo, maritis din at mahilig makipagkulitan sa inyo. Kaya magbibigay ako ng 5 tanong. Kung sino may gusto magtanong, taas na lang ang kamay. Gawin nyo na to dahil pagkatapos ito, hindi nyo na kami makakausap ng 45 days dahil hilong-hilo na kami sa kampanya nun. At makikita nyo na lang kami sa entablado. Kaya kung may gusto kayong itanong o sabihin, sana sabihin nyo na ngayon bago tayo maghiwalay-hiwalay. May tanong o gustong sabihin? O ano? Ate Christy, meron? Wala? Wala? O sige. O sige, sige. Salita ka. Magpapasalamat po kay Consi Awi. Kasi po, nung time na nangingi, ito nga po, humingi ako ng wheelchair sa mismong City Hall. Ngayon, nilalaban ako ng requirements. Picture ng nanay ko, na doon sa nakahiga. Kailangan pa ng picture. Tapos pinabalik pa ako. Tapos ang nangyari, papadala na lang doon sa barangay. Doon po ako sa mismong opisina ng dati natin office. Ngayon, nag-chat lang po kami kay Consi Awi Siya. Gabi noon, sinat ko si Consi Awi Siya. Kinabukasan, diniliver ni Chairman Ewa yung wheelchair. Kaya ako nagpapasalamat po kay Consi Awi. Ganyan magagaling ang mga konsihal under Yormes Choice. Lalo na yung tinulong sa'yo ni Consi Awi. Meron ba? Tanong, 5 lang para makauwi na kayo. Ay, pagkatapos nyo ito. Magandang hapon. Bang gusto ko lang po mangyari yung dating Sir Echelsa na Bantay Ilog para hindi kumalat ng mga natin, yung bumabaha. Kasi dati kami kababaihan, nagbabantay ilog po kami. Huwag kang mag-alala dahil balang araw, yung mga inutos ng aking ama sa inyo, babalik kayo doon. Bantay ilog, bantay barangay, walis dito, walis doon. Naalala niyo yun? Opo. Gawin natin ulit. Kasi maganda po nun, hindi bumabaha. Malinis ang ilog. Salamat Noted. po. Kung may gusto kayong tanong kay Congressman Carlo Lopez, nandito siya para ma-address yung issue.
konsehal na tumatakbo. Para sa inyong tanong. Sa mga paligid na nakikita ko, sa paligid na nakikita ko, kasi marami mga ano sa amin, yung mga bata, kailangan kasi bigyan ng ano, yung maibalik yung curfew ng mga bata. Sana maibaba ng mga, di ba mga konsehal, mga bagong konsehal yung gumagawa ng ganung bata. Kailangan sana may matupad yung curfew ulit. Yun lang yung gusto ko sana. Sino bang bata sinasabi mo? Si Konsehal Edward Ancho? O may gusto kayo sabihin? Actually, City Council ang gagawa niyan. Pero sige, since kayo kagaya nga po ng sinabi niyo po, kami po kung papalarin po ang buong Yormes Choice, siyempre kasama din po ng ibang distrito, pag-uusapan po namin para maibalik po natin ang curfew. Tama naman po kayo. Ako po, nakikita ko po kasi barangay po ako, 12 o'clock, 1 o'clock, ang dami pa rin naglalaro sa labas, may ingay. Minsan napapabisyo pa. Kaya po gagawa po kami ng ordinansa po, nakakatulong po yun. Magandang hapon po, bilang isang punong barangay po, para alam ninyo, meron pong City Ordinance 8616 or curfew. Ang problema po, yung pong implementasyon ng mga barangay. Okay, para malinaw lang tayo. Ito para alam lang din po ninyo, nung po si Yorme ang nakaupo bilang ating punong lungsod, kami po mga nanunungkulan, nahihiya pong hindi magtrabaho kasi yung aming boss napakasipag. Kaya po yun po yung problema ngayon, ng implementasyon. So, maaasahan po natin na sa pagbabalik po ni Yorme, ang mga barangay official po ay mas magtutulong-tulong at magpapatupad po ng ordinansa na ito. Hindi po nawawala yun, Kaya lang nga po, gawa po siguro ng pangunguna, yun po yung impact ng leadership ng ating punong lungsod. So yun lamang po. gusto rin daw sagutin ang pinakabata at pinakagwapong konsehal dito. Ang nangongona, si Konsehal Edward Tan, itong tinanong mo. Ganito po yun. Bago magkaroon ng curfew sa bawat barangay, magkakaroon ng tulunod ang barangayan. Ngayon, pagkakumahan ng barangay, ng mga chairman, agawat, gagalit na kumpleho. Paggalit na kumpleho, gagaan na komiteo. Ngayon, pag galit na komiteo, magkakaroon ng public hearing. Ngayon, pagkakaroon ng public hearing, lahat ng kabarangay na yun, meron pupunta roon. Kung meron agil, kung meron ayaw, ang pumuntakan. Ngayon, pag pumuntakan, na kumakayan ang taong bayan, at mga barangay, mga agawat, gano'n, nakalaw namin akupahan yun, tutulog doon ng barangay. Ganun po ang sistema sa akin. Ngayon, sa Pindal Order, meron po tayong pinakawat na bawat dito, meron po pupunta na barangay. Inaalam kung anong problema ng bawat barangay. At tulad yung nangyari ng panahon at tayo meron direct na baka namin magulang sa akin dahil nila nahuli ng barangay. Dahil nakakatulong yung bata. Yung barangayan, nawala yung bata, hindi na numukan, yung na-break. Ang ginawa ko, nag-report na pulit, nagbigay ako ng ultimatum sa pamilya, i-surrender nila yung bata. Tapos nila i-surrender, doon kami magpapay ng atunto. Right? Diba? Ngayon, nilaglaw, ng linggo, lumutan yung magulang. Nilurender yung bata. Ngayon po, nakakulong yung bata. Ngayon po. At nilurender na pagtitigil. Ganun po at nagkama ng ating kakulitan. Okay? Maliwanag yun, ha? Salamat po. Ikaw, Konsehal Romel, may gusto kang sabihin.
Alam niyo po, malaki po ang pagkatanda ko po kay Vice Chief. 57 years old. Natatandaan ko po, nung bata po kami, before 6 p.m., kailangan po nasa bahay na kami. No? Papagalitan po talaga kayo ng magulang nyo, o malamang hindi kayo makakain ng hapunan kapag hindi po kayo dumating ng 6 o'clock. In fact, before, nagro-rosary pa po bago kumain. Bakit ko po sinasabi ito? Ang pagtuturo po, ang pagdidisiplina, hindi po sa kalye. Dapat po sa bahay. No? So, ako po, kung titingnan niyo, kung tatanungin po ninyo ano po ang measure sa council, I think it should strengthen the values of the family po. Doon po tayo magsimula, sa values ng family. Kasi hindi po natin pwedeng sisihin ang enforcement, lalo na po yung mga bata. May batas po tayo na nagbabawal na hulihin sila o ikulong or parusahan. So, saan po tayo uwi sa pamilya po? Kung kailangan po natin maglugsad ng mga programa upang maiangat po uli o ma-remind po uli tayo kung ano po talaga yung values natin bilang Pilipino, bilang pamilya, bumalik po tayo doon. Sinasabi po, hindi naman daw po na-legislate ang values. Correct. But we can legislate programs that would enhance value formation and value enhancement of the family. Maraming salamat po. Ako naman bilang magiging presiding officer balang araw, ang plano ko talaga i-check lahat ng mga existing ordinances na meron tayo dito sa Manila. Tapos, sa tulong ninyo, dahil kayo ang may alam ng nangyayari sa barangay, kayo ang magbibigay ng feedback kung paano natin malalagyan ng mas matinding pangil yung batas, kung may batas na pero hindi naman na-implementa, kaya kayo nandyan. Dahil gusto ko kayo ang aming mata, tenga at bibig sa inyong mga barangay. Ginagawa ko to ngayon, which is hindi namin ginagawa ang ugnayan na ganito. Pero simbolo kasi ito ng leadership type of governance na gusto ko, which is bottom up. Yan ang gusto namin ni Yorme. Nakaka-report kayo sa amin at kami ang gagawa ng paraan para maibsan ang problema nyo. Kasi ang nangyayari minsan, kung anong ibaba, sumusunod lang kayo. Minsan, palyado, magreklamo. Hindi kayo makareklamo kasi hindi nyo sila kayang kausapin. Pero kami, kayo ang magsasabi sa amin ng problema at kami ang gagalaw para matulungan kayo. We're doing this right now as a symbol na ang leadership style ng Yorme's Choice, kami ang mga leaders nyo na kailangan nyo kaming kausapin at gusto namin yon. So for all the rollouts na gagawin natin balang araw, as I said, this is not gonna be the first time. Hindi to unang beses na magkakasama tayo. Itong mga mukha na kilala ko na, nakita ko, at nakabanding namin. Every time bababa ako sa inyong barangay, kami sa inyong barangay, kayo ang aasahan namin na nandun para tulungan kami sa mga programa namin balang araw. Okay lang ba yun? O may itanong? Last na. Meron? Wala? O, one last. Tanong ko lang po, kasi matagal na po akong isang barangay tanod, 13 years na po. Lahat po nang nauupo sa gobyerno, ang pangako, bibigyan, proteksyon ang isang mga barangay tanod. Kumbaga po kahalaga. Insurance? Opo, wala po kami insurance. Kami po ang mga tanod, ang bumubuo sa barangay. Nasa amin po lahat ng hirap, pero ang ginhawa wala. Ang kinikinala lang po ay mga kagawad at matataas na opisyalis lang po. Pero yung nasa pinakamababang wala po kami. Wala po kami matataas. Okay, dahil sinabi mo yan, may tatawagin ako sandali lang. Nasaan na si Erica? Yan ang magiging Liga President natin balang araw. Kaya isang bagay na pinangako niya sa akin, dahil importante sa akin na ang mga barangayan ay mabigyan ng insurance. Nangangako yan ngayon, nandiyan ang mukha na. Lalo't lalo na ang mga barangay tanong kasama yun. Di ba, Erika? Oh, yan, nasagot. Bilis, di ba? Kasi po marami na po paano na ang tulad ng pumayong pinamatay pero wala na. Ayun na nga. Huwag ka mag-alala. 68 days na lang. Mapoprotection na rin kayo. Alam ko gusto rin nila isulong yan eh. Pero pumayag ng Liga President natin na gagawin yan para sa atin. So imagine yun, pati yun naisip pa.
But anyway, dahil alam ko marami sa inyo kailangan na mag-uwian at magsaing, at baka iiwan na kayo ng inyong mga mister, bago tayo maghiwalay-hiwalay, kantahin natin ang ating theme song, national theme song. Alam ko sa mami ko, If We Hold On Together. Naalala niyo?